Uy! Kaswabe, this is the 2023-2024 Toyota Sequoia I-Force Max. Pero nice munang pasalamatan ang Autolux Manila for allowing us to film this Japanese Terminator SUV. Sa lahat ng information na kinakailangan mo, kaswabe, nandiyan lang sa description below. The price is upon request because wala naman tayo sa dealership, kaya malupit na sikreto lang. Anyway, this one started noong 2001 for the first generation because this is derived from the Toyota pickup truck na Tundra or Tundra, which is yung nasa likod niya. The second generation is 2008. Naaalala ko pa yan, sinakyan ko yung Sequoia ni Mr. Sam Milby, yung ka-housemate ko ng Season 1. Then after 15 years, nagkaroon na tayo ngayon ng all-new Toyota Sequoia. So we have to say goodbye sa isang 5.7-liter naturally aspirated V8. Medyo old school na yon, pero alam ko it is powerful but not a fuel-efficient SUV because that one has 380 horsepower only. This one, nag-replace na siya ng isang 3.5-liter hybrid powertrain kaya I-Force Max. This one delivers more performance, kaswabe, na nasa 430 plus. Ginawa nga pala ang isang Toyota Sequoia because pinantapat ito sa isang Chevrolet Tahoe. Sa pricing point niya, ang mga kalaban nito sa Pilipinas ay nandyan yung GMC Yukon Denali, the Cadillac Escalade, the Navigator, of course, Tahoe. Ito ang second largest SUV na minanufacture ng isang Toyota next to the Mega Cruiser, which is a Japanese military SUV. So in this video, let's check everything, yung mga details, interior. Then you have to subscribe para malaman mo, kaswabe, kung kailan tayo magkakaroon ng isang test drive impression. Kaswabe, let's begin. Kaswabe, starting sa kanyang front fascia. Etong bonnet natin, very stylish, yet minimal lang ang mga design. Meron kang very deep na indentation dito magkabilaan. It looks like the claw of Wolverine's daughter. Anyway, eto yung front grills natin. Napakaganda rin. Rectangular yung mga honeycomb with satin finish and Toyota badge is here. Chrome finish. Meron siyang mga blue inserts because this is a hybrid powertrain, kaswabe. Nung una, akala ko, magkapareha sila ng definition and shape ng isang Toyota Tundra na front grille, pero napag-alaman natin na pa-inwards yung style dito. Pag kinumpare mo doon sa Tundra is pa-straight siya. May mga LED tayo dito na fog lamps. Then, ang ground clearance is 8.6 inch. Kaya lang, medyo nakakaabala yung very durable na hard plastic dito. I think this one is for protection. Dinagdagan pa nila after ng skid plate. But you can still remove this. And front-facing ang ating camera. Napaka-angas ng itsura, no? So talking about the main beam headlights, quad LED projector bulb, meron siyang auto leveling na technology which is blackout yan, then LED DRL, then yung pag-flow ng ating mga turn signals are sequential, fake vents, tapos meron kang air opening sa mga front corners, front aprons I mean, para sa wheels and tires cooling naman natin. You have the I-Force Max, confident sila sa kanilang badge. And alam mo, a little Easter egg dito sa front windshield natin, meron siyang mga shadow details, tama? Pero dito sa right side, meron siyang script ng Toyota trucks. At nandoon yung mga series ng dot, comma, and even yung underline. Ayan yung tinatawag nila ng Morse code, di ba? Hindi ko lang masyadong alam yan, pero mga electrical pulses daw and everything, di ko alam. Tanungin natin si Iron Man. Pag kinonvert mo yan at binasa mo, ang meaning raw niyan ay badass trucks. So, hindi tayo nagkamali na this one is a Japanese Terminator SUV. Maganda lang malaman, kaswabe. Okay? So, meron tayo ditong blackout the A-pillar. Napakaganda ng detalye niya. Meron siyang hiwa dito. Hiwa talaga eh, no? Ang settings nga pala ng wheels and tires, this is Bridgestone, Dualer, dark alloy wheels yung style, multi-spoke, disc brakes. Ang suspension setting is, this one is independent. Double wishbone, doon naman ay multi-rear link suspension. Size of the tires is 265, 50 ang sidewall, and 22-inch ang kanyang diameter, which this one is the largest among all sa lahat ng mga trim level ng ating Sequoia because Capstone is the top of the line trim level. Nandyan yung SR5 Limited,
Platinum, second generation yun, pero third generation nagkaroon ng TRD Pro and Capstone. So, ibig sabihin, mas mahal yung nire-review natin ngayon. Very square yung kanyang fenders. Siya lang sa lahat ng trim level yung walang side claddings dito. Okay? Napaka-porma, meron kang malalim na indentation. Again, very huge ang iyong power folding mirror. How I wish, kaswabe, na naging satin finish na lang to dahil nakakasilaw ang pagka-chrome. Meron kang LED na mga markers, then camera, attention to details. Meron kang decal na sobrang payatot dito. Dalawa sila. Then Toyota badge, capstone. Yan, para ipagmalaki. In your face, we have a power deployable step board. Napaka-sosyal, di ba? Nandyan yung premium feel. Pag-aakyat ka and baba, ease of access. Anyway, pag-usapan natin ang sizing. Compared sa isang LC300, this is 23-inch longer. When it comes naman sa kanyang height, ay nasa bandang 1 inch. Sa kanyang kakapalan naman, I think mga 0.9 or 0.6, medyo nakalimutan ko lang. Forgive me, kaswabe. Pero pagdating sa kanyang kakumpetensya na taho, medyo mas shorter ito compared doon. Hindi lang minsan it's all about the performance, minsan kinakailangan yung size din para mas family-oriented. Di ba? Hindi nga lang siya soft closing, yung mga doors natin. And this one is LC300 na details. Ala boomerang, yung pinaka back window natin. Then eto, chrome finish ang ating mga roof rails na para siyang may pagka-titanium ng yan, Ultra Watch or iPhone 15. Rear face naman tayo. We have a shark fin, rear spoiler, integrated na ating brake lights and wiper. Para sa akin, mas cleaner look. Lagay lang dito. Tapos, meron kang window popper because if you press this, yan. Angat mo to. O, di ba? Pwede ka na kagad makapaglagay ng iyong mga grocery stuffs and pag nag-shopping ka sa mga Louis Vuitton, di ba? Pag nag-shopping ka ng other car brands, pwede mong ilagay. Pero joke lang yun. Yeah. Toyota badge with blue inserts. Sequoia, in your face. Napakalaki. Oh, hindi ka na magkakamali. At hindi mo ito mapagkakamala na LC300 lang, and etc. Di ba? So, yan. Details, sequential yung mga turn signal, and very nice yung rear taillights. Once na inopen natin ang liftgate, medyo magugulat ka, medyo masikip nga lang dito sa likod. Pero ganito yan. Imbis na ito lang yung floor, pag meron kang mga gamit na kinakailangan ipatong, meron tayo ditong cargo shelf, meron kang second floor, and you have actually third floor. Tapos yan, pwede mo ilagay sa ganyan para supporter, hindi malaglag. Medyo elevated nga lang yung flooring natin because, syempre, iForce Max engine tayo, merong baterya. Elevated lang, okay? Yung extra wheel natin nasa ilalim. If you want more space, push mo to. Kaya lang, yung third row seating natin, yun ang magsasuffer. So yan, medyo lumuwag. Kawawa naman yung nasa third row seating. So bahala ka kung paano mo na lang i-blend kaswabe. You have LED. May switch ka rito para i-stow natin yung mga third row seating natin. Yan. Pero hindi ko lang alam kung aabot kasi talagang finorward ko sila. So that's it. Yan, gumana. Pero makikita mo, ang taas. Because under the body, nandun nga yung baterya natin. So check naman natin ang kanyang iForce Max engine power specs. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya
meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Sosyal, naka-hydraulic hood struts. Anyway, inside the ribcage of this badass SUV kaswabe is a 3.5-liter twin-turbo hybrid V6 compared dun sa dati ay 5.7-liter NA V8. This delivers 487 horsepower and 790 Nm of torque. Yung second generation, ang pinakamataas na power rating is only 381 horses. 0 to 100, this can go kaswabe ng 5.6 seconds. Governed nga pala siya ng 172 kilometers per hour. Okay na rin yun dahil napaka-brutal na nito. Ang laki-laki, di ba? Yung top speed, curb weight niya nasa 6,188 pounds. Then the towing capability is nasa 9,000 pounds kaswabe. Mated ito ng 10-speed automatic transmission. Siyempre, meron siyang mga selectable na drive modes. Pero ang head scratcher lang dito, hindi siya full-time na 4-wheel drive because you can drive this ng rear-wheel drive only kaswabe. Anyway, natapos na tayo rito sa power specs niya. Let's go naman inside the cabin. Ay, walang energy. One more thing kaswabe, nakalimutan ko pala. Meron itong another Easter egg. Sa left side, may mapa siya na nakalagay R&D. Hindi ko lang alam yon. Dito naman ay born, tapos merong mapa. Ang LC300, di ba, minanufacture sa Japan ito. Pero ang Tundra and even yung Sequoia, minanufacture ito sa North America, sa Indiana. Well, good to know. Next detail na tayo. Third row, sitting naman tayo. Oh, power deployable step board. Yan, tapos meron ka ritong tungtungan. Yeah. Yes! Very comfy ang ating third row seating. Ang forma ng aking mga tuhod medyo elevated siya ng konti. Some other full-size SUV, mas better yung posture ng third row seating. Pero actually, the capacity is 2 plus 2 plus 3. Ang kasya dito, mas maganda yung mga children. Kasi pag mga adult, mukhang mag-aaway-away sila sa mga spaces dito. Maluwag pa rin. Don't get me wrong kaswabe. Anyway, yung pinag-uusapan natin about the cargo space, ito yung pag-maximize mo. Yan ang tuhod ko, diba? Headroom. Pero pag papalakihin mo yung nasa likod, ang mangyayari, sobrang lalapit yung mga placing ng seats natin. Hindi ko lang may adjust dito. And what you get here, LED marker lights, vents, coat hook. You have 4 cup holders, 2 on both sides, privacy, window shades. Special. Tapos meron kang slot ng USB Type-C. iPhone 15. Ready na to. Nasa D-pillar. Then ito naman, meron siya sa baba. Hindi nga lang sila magkaparehas ng placing. Power adjusted yung mga backrest dito sa third row seating, which is hindi lahat ganyan. Then red velvet na strap para pag kinakailangan mong i-tumble down ang second row seating, it is like this. May additional switches nga lang dito sa mukhang unfinished na material. I don't know kung bakit ganito. Doesn't look very premium. Pero sabi nila, third row naman yan eh. Sino bang mangingialam dyan? Anyway, balik na natin. Punta naman tayo sa second row seating. VIP seating. Yan, balik muna natin. May mga map pockets ka and maluwag, di ba? Sarap umupo rito. Pero meron akong head scratcher because this is a performance off-road SUV. Kahit papano kaswabe, trim level, pinakamataas siya. Hindi aggressive ang iyong mga side bolsters. They are very flat. Ang flat parang naging spongy lang siya pero flat, wala siyang supporter. But you have winglet para sa mga braso natin which is very adjustable. Sige, okay na rin yun. Two-tone, yung kulay niya, perforated. And ang maganda rito, ventilated and heated yung mga seats natin. We have the controls are here. You have extra 2 cup holders. Temperature,
yung strength ng blower, USB Type A, Type C, and home power outlet. Center platform is great. 2 cup holder again. Meron kang lalagyanan ng phone. Dito, big storage. It's like lunchbox. May choice ka. Pwede siyang maging bench type. Pwede rin siyang dual captain seat. So, mamimili ka na lang kung ano kinakailangan talaga ng family mo. Available din yung mga privacy window shades, grab handle, LED lights, vents, grab handle, coat hook. Then, ang ganda because kino-cover tayo ng mga ambient lighting. I will check later kung pwede natin baguhin, pero yung level of brightness niya, pwede naman natin pakialaman. Ang issue ko lang dito, medyo maliit lang yung mga door beams. Pero ayan, may mga ambient lighting and the sound quality is very nice. Napakamamahalin, ganda ng visibility, panoramic moonroof. I don't know kung moonroof or sunroof to. Check natin mamaya. So we are here sa driver cockpit and it is super luxurious kaswabe because yung mga material rito, combination of mga dark American walnut wood grain, off-white yung mga leathers natin na napakasarap sa pakiramdam, at the palm of your hands, perforated yung mga seats natin. Kaya lang, may konting cheap material or low quality rito pagdating sa mga air vents housing natin. Sana mas naging metal na lang talaga yung housing niya. Yun lang naman nakita kong medyo low quality material pero everything here is super luxurious. Umpisa natin sa dashboard. Makikita mo yung script ng Capstone dyan sa dashboard natin. You have ambient lighting. Dalawang stages nga pala yung glove box compartment natin, malaki-laki. Pero sana ginaya niya rin yung mga nasa Toyota Tundra na may compartment sa dashboard. Pero I get it kasi napakaganda naman and squishy yung mga materials natin. Grab handle is available. 8-way power adjuster. This one is 10-way power adjuster. Controls ng ating panoramic moonroof. Kasi hindi yata ito na ititilt kaswabe. Tama ako. Lalagyan na ng eyewear natin. Rear digital mirror. Nagtatransform siya. So, you have different settings, yung height adjustment and everything. And you have a huge infotainment system na ala Lexus na. Hindi. Kasi wala yung mga volume knob na naka-floating. So, sorry. Everything is huge here kaswabe. Yung mga toggle switches natin para pag naka-gloves ka, syempre sa ibang bansa, malamig. Tapos pwede mong galawin yung sensitivity ng ating infotainment system. This is, I think, 11-inch or 14-inch. Ventilated and warm yung mga seats natin. Adjustment ng ating 4x4. Camera is very crisp and sharp, very liquid. Lahat ng angle, pwede mo talagang makita. May mga designated siyang areas na adjust mo pa for left and right. And even 360 view camera, nandito lahat. Pwedeng night mode, pwedeng day mode. Everything is customizable. Pagdating sa armrest natin, meron kang mababaw na pocket. Then ito, movable, yung tray. Pag inopen natin, you can open it here or here. Yan. May mga passcode po. Meron kang center armrest vault. Siyempre, mga kayamanan at mga alahas, pwedeng itago dito. Disusi yan, USB Type A and Type C. So, malalim naman dito. Wala lang tayong cold stuffs natin na katulad ng mga LC300. And I like the materials sa ating mga cup holder. Then you have a wireless charging platform na nakatayo. Yung style, this one, meron kang rotating knob para sa mga drive modes, which is napakarami. You have eco, comfort, normal. So pag regular driving, anong pipiliin mo rito? Di ba may comfort and eco? Tapos merong Sports S, Sports Plus, and customizable. Pwedeng rear-wheel drive or four-wheel drive. Yun lang yung head scratcher kasi hindi siya full-time na four-wheel drive. Your gear shifter, napaka-chunky at malaki. Same like the LC300. Auto hold meron, e-brakes, may mga knobs ka. Then ito yung volume switch natin. Napakaganda ng detalye kasi parang may mga screw yung styling niya. Meron kang mga standard na mga physical switches. We have a very sharp hood display. Okay? Instrumentation, not that very colorful, pero pag in-ignite on mo ang ating Sequoia, dun lalabas yung pinaka-movie or animation niya. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. Pero default mode, okay lang. More on black and white and red. Tapos yung iForce max meter natin nasa right side. Ang customizable lang dito is yung nasa left column. Sa sobrang malaki naman yung instrumentation pero ang daming abbreviation dito kasi hindi nga kasya. So, ayan, pag tinurn mo lang ng left,
makikita mo lahat ng mga information, navigation, meron ka rin dito. Ganda ng manibela natin, very chunky, multi-switches are here. Hindi ko na chachap-chapin. No availability of paddle shifters. Oh my God, sayang no? Sana nagkaroon siya ng Sequoia or capstone na emblem para mas maging Instagrammable. Well, para sa akin lang naman yon. Napansin ko pala, yung seats rin dito, mas may side bolster siya, pero parang kinukulang talaga. White stitching. Settings dito, heated ang ating steering wheel, auto steering lights, nandito yung switch, parking, alert. Of course, we have memory seats and grab handle. You have one here, pero blanco dito. Parinig ko sa inyo lastly kung ano ang kanyang exhaust sound coming from the twin turbo hybrid V6. Kaswabe, I hope na nag-enjoy ka sa review natin ng Toyota Sequoia, and rare find lang ito, kaswabe ha. Ang unit price nito, bibigyan kita ng hint. Malapit-lapit siya sa presyo ng bagong 2024 GTR. Pero I am telling you, kaswabe, napaka-komportable nung inaayos ko lang yung parking nito. Talagang napaka-superior ng feeling, and yung luxury nandun talaga. And biruin mo, iilan lang ang Sequoia na meron dito sa Pilipinas. Subscribe ka lang because soon baka magkaroon tayo ng test drive sa makakakuha nito. Sana i-reach nyo ang isang Rico Suave. Please follow me sa ating mga social media platforms. Nandyan yung TikTok, Rico Suave. Pag kinakailangan mo makipag-collab sa akin and partnership, please reach me sa aking email or doon sa contact number ko, kaswabe. Go get some merch. Maraming salamat. Hit that notification bell. God bless. More power and more performance.